morning mga inday! Welcome, welcome, welcome. Good morning, time check. It's 10:31 a.m. po dito sa Doha, Qatar. So, pang 4 days ko na po dito ngayon sa Condotel. Condotel ang tawag nila dito kasi para siyang condo style. So, pang 4 days ko na po ngayon dito sa Condotel na to. So, i-share ko lang sa inyo kung bakit po ako ma-extend na naman ng 14 days po dito sa quarantine facilities. So, sa kasamaang palad guys, nag-positive po ako sa COVID-19. So, nung January 31, nag-red po yung Eteras ko. Yung Eteras po, yun po yung app na kung saan mo matetrace kung ano yung kalagayan ng katawan mo dito sa Doha, Qatar. So, ito po yung Eteras. Yan yung Eteras guys. So, nakita na, as you can see naman, nakita nyo, di ba, nag-red siya. So, ibig sabihin guys, positive po ako ng COVID-19. Ayan, nung 31 pa. So, kung itatanong nyo kung ano yung naramdaman ko nung una kong malaman yun, syempre na-shock. 'Di ba? Hindi ko akalain na nag-positive ako kasi yung unang swab test namin nung pagdating namin dito ng January 18 is negative. So, kung iisipin natin, hindi ko siya nakuha sa Pilipinas. Dito ko na siya nakuha sa Doha, Qatar. Dito ko na siya nakuha sa quarantine facilities. Iniisip ko saan ko nakuha. Naalala ko pala, meron palang dinalang Pinay ng January 28 dun sa villa namin kung saan kami nandun. Meron silang isinalpak sa taas na kinabukasan is positive po pala siya ng COVID-19. So, dun talaga namin siya nakuha. As in 100% dun namin yun nakuha. Actually, dalawa kaming nag-positive ng COVID-19 dun sa villa na yun. So, andito din siya ngayon sa condotel na to. So, yung feeling na malalaman mo na positive ka ng COVID is, mixed emotions. Yung hindi mo alam kung ano yung unang papasok sa utak mo. Hindi mo alam kung ano yung mararamdaman mo. Siguro ang una kong naramdaman is takot. Siguro lahat naman tayo pag nalaman natin na may COVID tayo is matatakot talaga tayo. Siguro yun yung unang-unang naramdaman ko. Tapos, second kong naisip is yung mga anak ko. Yung mga anak ko na naiwan ko sa Pilipinas, yung nanay ko, yung tatay ko. Syempre kinabahan ako kasi parang iniisip ko, ay, carrier na pala ako. So, ibig sabihin may chance na maging nanahawa ko sila noon nga sa Pilipinas pa. Pero hindi kasi positive, negative yung unang swab namin nung dumating kami dito. So, parang sabi ko, ay hindi ko nakuha to sa Pilipinas, nakuha ko to dito na sa Doha, Qatar ko na siya nakuha. So, yun yung unang-unang naramdaman ko, takot. Tapos pumasok sa isip ko yung pamilya ko, yung lalo na yung mga anak ko, tsaka yung nanay ko kasi may edad na yung nanay ko. So, after noon, nung 31 ng gabi, so dinala na nila kami sa isang hotel. Dito na sa city na siya ng Qatar. So, dito na kami, na-isolate na kami dito. So, siguro nung unang araw, ah, yung simptomas niya, umaano na sa akin, masakit na yung ulo ko, sinisipon ako, tapos hindi ako makahinga, parang meron siyang nakabara dito sa may lalamunan ko na ewan ko kung ano yung nakabara na yun. Tapos, nung matutulog na ako ng gabi, sabi ko, humiga ako dito sa higaan ko, tapos nakaganon ako, sabi ko, tinanong ko talaga si God, sabi ko, Lord, sabi ko, naka-unlimited po ba ako sa inyo? Ayun talaga yung tinanong ko sa kanya mga inday. Sabi ko, naka-unlimited po ba ako sa inyo? Yun yung tanong ko. Tapos sabi ko, kinakausap ko yung sarili ko kasi ang dami nang pumapasok sa utak ko. Wala pa akong sinasabihan sa Pilipinas sinasarili ko pa lang nung mga araw na yun. Sabi ko, naka-unlimited po ba ako? Sabi ko. Tapos sabi ko sa sarili ko, kasi po, parang hindi naman ako nauubusan ng problema. Sabi ko, alam nyo lang talaga na binibigyan niyo ako ng binibigyan ng problema kasi nakikita niyo po nakikita niyo po sa akin na kaya ko, sabi ko. Tapos sabi ko, Lord, sabi ko, naka-unlimited pala ako sa'yo. Pati ba naman COVID, ibinigay mo na rin sa akin. Sabi ko, paano po kung hindi ko nakaya? Paano kung magbigti na lang ako dito kasi nadidepress na ako, hindi ko na alam yung gagawin ko, sabi ko. Tapos parang
sinabi ko sa kanya talaga, tinanong ko talaga sa kanya na hanggang kailan? Hanggang kailan po ba yung unlimited ko sa inyo? Sabi ko. Kahit para akong tanga, kinakausap ko lang yung sarili ko, tapos nakatingala ako sa FaceApp. Hanggang kailan po kaya yung pagiging unlimited ko sa problema? Sabi ko sa kanya. Tapos, maya-maya pumikit ako, tapos nagdasal ako. Pumikit ako, tapos pinakikinggan ko yung sarili ko. Parang inaano ko yung sarili ko na sabi ko, Lord, sabi ko sa kanya, ah, sabi ko sa kanya, pag dumating po yung time na itong quarantine na to maramdaman ko na yung mga simptomas ng sakit, sabi ko sa kanya, ikaw na po yung bahala sa akin. Yun ang sabi ko sa kanya, protektahan mo ko, gabayan mo ko, Lord. Sabi ko, kasi hindi ko po to kaya ng mag-isa. Sabi ko, alam mo naman, ako lang ang nandito sa Qatar, mag-isa lang ako dito, wala dito yung nanay ko, wala yung mga anak ko. Parang, sabi ko, hindi ko to kaya ng ako lang. Sabi ko, wala naman po akong ibang kilala dito. Sabi ko, wala naman akong ibang matatakbuhan kundi ikaw lang. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, yung pagsubok na to, Lord, sabi ko sa kanya, hindi ko to kaya. Sabi ko, kasi sakit na to Sabi ko, nasa katawan ko na siya. Sabi ko, ikaw lang yung malalapitan ko. Sabi ko, tapos yung mga anak ko, yung nanay ko, protektahan mo po sila kasi malayo ako sa kanila. Sabi ko, yun yung dinadasal ko. Ihak ako ng ihak, mga inday, sobra. Talagang hindi ako tumigil sa pag-iyak nung gabi na yun. Sabi ko, protektahan mo ko. Sabi ko sa kanya, hindi ko to kaya ng ako lang. Sabi ko, tulungan mo po ako. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, kakayanin ko to basta nandyan ka sa tabi ko. Sabi ko, kakayanin ko to basta alam ko na proprotektahan mo ko. Proprotektahan mo yung mga anak ko. Sabi ko sa kanya, wag mo po akong pababayaan. Sabi ko, kasi hindi ko po to kaya ng mag-isa. Hindi ko po kaya ng ako lang to, sabi ko. Tapos nagdadasal talaga ako sa kanya na sana, sabi ko, Lord, sabi ko sa kanya, wag ko pong maranasan or maramdaman pa yung mga nararamdaman ng mga may ganitong sakit. Sabi ko sa kanya, tama na po yung ganito na lang na alam ko na na meron ako, pero hindi ko na po siya mararamdaman pa. Sabi ko, hindi ko na mararamdaman yung mga pinagdadaanan ng mga meron nito. Sabi ko, okay na po ako dito. Sabi ko, okay na ako dito, Lord. Wag mo nang dagdagan. Sabi ko, kasi hindi ko na po kakayanin. Sabi ko, baka po bumigay na yung katawan ko. Sabi ko, matagal-tagal pa po ako dito sa Qatar, 2 taon. Sabi ko sa kanya, kaya okay na to, Lord. Okay na, may virus ako, pero wag mo na pong palalain pa. Sabi ko sa kanya, sabi ko, kakayanin ko, Lord. Sabi ko, kakayanin ko para sa pamilya ko, pero hanggang dito na lang po sana. Sabi ko, tapos natulog na ako. Tapos pagising ko kinaumagahan, kinausap ko uli siya. Sabi ko, Lord, pasensya ka na kasi kung kinu-question kita, kung tinanong kita kung naka-unli ba ako ng problema. Kasi alam mo naman, sabi ko sa kanya, ako lang talaga sa pamilya ko. Ako lang talaga yung inaasahan nila. Tapos kapag po bumigay ako, sabi ko sa kanya, kapag bumigay ako, bibigay din sila. Sabi ko sa kanya, kaya maraming salamat kasi kahit paano pinakikinggan mo ko na hindi mo binigay yung mga simptomas na meron yung iba, na hindi ako nagkakasakit ng sobra-sobra. Tapos, sabi ko, yung marirealize mo na lang na life is too short, na isa lang yung buhay natin, na hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin bukas. Hindi natin alam kung ano yung pagdadaanan na natin kinabukasan. Kaya kailangan talaga nating i-treasure yung buhay na ibinigay niya. Lagi tayong magpapasalamat sa kanya. Tapos lagi nating ipaparamdam sa pamilya natin na mahal natin sila. Kasi hindi natin alam yung mangyayari sa atin kinabukasan. Yun yung nare-realize ko ngayon, lalo na malayo ako sa mga anak ko, malayo ako sa nanay ko, malayo ako sa tatay ko.
Gano'n na lagi nating ipararamdam na mahal natin sila at lagi tayong magpapasalamat kay God kasi nandiyan siya para sa atin palagi. Ano ba 'yan? Ayan, yun lang guys na nai-share ko lang sa inyo kasi ilang araw ko na siyang kinikip sa sarili ko, ilang araw ko ng kinikimkim, hindi ko mailabas-labas. Salamat sa pakikinig and basta lagi nating tatandaan na ang buhay natin iisa lang. Kaya kailangan nating pangalagaan, lagi nating mamahalin yung sarili natin, lagi nating iingatan, lagi nating alagaan and ang pinakaimportante sa lahat, lagi tayong magpapasalamat sa kanya. Minsan kino-question natin siya kung bakit nangyayari sa atin 'to. Pero, hindi naman niya ibibigay sa atin kung hindi natin kaya, 'di ba? So, yun lang guys, yun lang mga inday, nai-share ko lang sa inyo yung nararamdaman ko. So, salamat. Ah, kung ano man yung mga pinagdaanan ko na o kung sino man yung kung may mga pinagdadaanan man kayo, alam ko na kayang-kaya niyo yan. Kayang-kaya nating lampasan yun kasi COVID lang 'to, malalampasan natin lahat 'to. So, salamat sa panonood guys at salamat sa pakikinig. Ah, till sa susunod na videos ulit natin. Salamat mga inday, I love you.